Ang mga pinakabagong balita at mahalagang issue na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo ng GMA News. Sa kayo po ay Pisana. ang mga unang balita. Sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na kritikal na ang problema sa basura at isa sa mga nakikitang solusyon ay gamitin ang basura sa paggawa ng enerhiya. Yung mga landfill puno na at pamahal na ng pamahal. Ang ating iniisip, imbis na landfill dadalhin sa waste-to-energy plant. Ayaw natin na dagdag sila sa emissions. So it has to comply with certain environmental requirements. Mga Tokyo, mga Singapore, wala kayong makakaitang usok. The technology is really proven already. Sinabi yan ng Pangulo matapos inspeksyonin ang paghahakot ng sandamakmak na basura sa Jokno Boulevard sa Pasay, gayon din sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran sa Parañaque kahapon. Ay kay Energy Secretary Sharon Garin, sa Oktubre mapipili ang landfill operators sa magtatayo ng waste-to-energy facilities pero aabutin pa ng 2 taon bago tuluyang mapakinabangan. Para naman sa Marine Conservation Group na Oceana, hindi dapat sa waste-to-energy nakatutok ang gobyerno kundi sa pagkontrol sa napakaraming single-use plastics, gaya na lang ng mga sachet, mga plastic bag at styrofoam. Sa halip daw na magpagawa ng waste-to-energy facility, saan nila'y dagdag gastos sa gobyerno, mungkahin ng Oceana na paigtingin ang pagpapatupad ng RA 9003 o Ecological Solid Waste Management Act. Dapat daw ipagbawal ang non-essential single-use plastics at palawakin ang refilling systems para sa mga produkto. Nandito pa rin po tayo ngayon sa Purok 2 ng Barangay Calisson, dito po sa Kalumpit, Bulacan. At maraming nga pong mga bahagi ng Kalumpit ang lubog pa rin sa baha kasunod ng ilang araw na pag-uulan. At makikita po ninyo itong dito sa lugar na kinaroroonan ko ay hanggang tuhod ang baha. Pero syempre, dahil po nasa 5'6" po ako, syempre pag mas maliit po yung mga dadaan dito hanggang bewang na nila, hanggang dibdib yung iba. Pero pag pumunta po kayo doon sa halimbawa sa Purok 3 o sa iba pa pong mga tahanan na talagang mas mababa yung kinaroroonan ng kanilang mga tahanan, mas mataas po yung baha para sa kanila. Ito nga pong Kalumpit ay sinailalim na sa state of calamity nitong Martes. Nasa tabi lang po nila yung Pampanga River, kaya naman kapag tumaas pa yung tubig doon, gaya pag halimbawa mag-high tide, nakakadagdag pa yon sa pagpapataas ng baha dito sa kanilang lugar. As a matter of fact, sa mga sandali pong ito, nasa 4.72 meters above sea level yung measurement ng high tide. Kaya po mataas ang tubig kahit na ambon-ambon lang po yung naranasan natin dito. At isa po ito sa mga tahanan na talagang lubog po sa baha. Katunayan kanina ay pinasok ko nga po yan at talagang karamihan sa kanilang mga kagamitan ay talagang lubog sa baha. Kumustahin po natin ang may-ari po ng bahay na ito. Ma'am, halika kayo po. Good morning po, ma'am. Ano pong pangalan po ninyo? Aurora Manlapig. Aurora Manlapig. Magandang umaga po sa inyo. Maganda pa ba ang umaga kahit ganito po ang sitwasyon, mother? Nakakalungkot po ang sitwasyon ng buhay namin ngayon. Dahil nga rin sa dinaranas ng tubig. Kaya po sa tuwing umaga, umaano kami na sana yung high tide mawala na at ng ulan. Kasi ito po ang nagdudulot sa amin ng talaga. Ito po ba ay talagang halos araw-araw ganito na ang sitwasyon o ngayon lang pong dahil sunod-sunod yung mga pag-ulan? Sa sunod-sunod pong pag-ulan, almost 1 week na ang tubig. Oo, hindi bumababa, hindi humuhupa. Hindi po, talagang na po siya sa ganyang level. Oo. Pero kapag medyo umaraw naman, bababa rin? Bumababa po siya. Kaya lang, hindi pa totally na nakalitaw ang karsada. Ganun po. So, paano po kayo nabubuhay? Ano po ang sitwasyon ninyo? Paano kayo natutulog? Yon, halimbawa, matutulog. Sa amin nga po, sa tulugan, nakataas na ang higaan. Okay. Hindi po pwede sa balo pag dahil mababasa ka. Halos lahat ng gamit namin, nakataas na siya. Talagang naka-elevate na talaga. Opo. Nakakatulog pa naman kayo ng mahimbing ng ganyan?
Ano po, minsan maganda, minsan hindi. Oras na tumaas ang tubig, nag-aalala na kami kung paano kami baka abutin yung aming mga higaan. Ganun. May pagkakataon po ba na halimbawa tulog kayo tapos parang naramdaman nyo, nabasa na kayo? Opo, ganun po. Ay, ganun, Dumarating tumaas po yung yung tubig? pagkakataon na yun. So nagising kayo dahil Opo. sa nabasa na kayo? Opo, totoo Naku, po yun. nakakaawa naman po. Pero halimbawa, papasok po kayo sa mga, kayo po ba'y nagtatrabaho? O kayo mga anak nyo nag-aaral? Opo. O paano po sila? nagsisipagtrabaho. Paano po sila? Inaano po nila yan, nilalakad nila yung kabuuan ng tubig na yan para sila'y makapasok lang at pagkatapos sa maaga silang gigising. Ano na lang po ang panawagan po ninyo sa gobyerno? Sana po yung nagagawang rito sa flood control maisaayos agad para naman magkaroon kami ng pag-asa dahil yun ang pag-asa namin sa buhay, yung malutasan ng problema ng mamamayan. Alright. Maraming pong salamat, Ma'am Aurora, at kaisa niyo po kami sa panawagan na yan para sa inyo pong mga residente rito sa Kalumpit, Bulacan at syempre sa lahat ng mga binabaha po. Maraming salamat po. Ingat po kayo, ha. Samantala po mga kapuso, dahil na po sa masamang panahon, apektado ang pag-aaral ng maraming mga estudyante. Ayon po yan sa Department of Education. Bukod kasi sa class suspensions, ay nalubog sa baha ang ilang mga eskwelahan. Ang iba naman nagsisilbing evacuation centers. Narito po ang aking unang balita. Di nagtatapos sa mismo mga estudyante at mga nakansela nilang klase ang epekto ng sunod-sunod na pagsusungit na panahon. Paano kung ang kanilang paaralan nalubog sa baha? 28 eskwelahan sa Malolos, Bulacan pa lang. Saan sila mag-aaral kung maski daan papasok ay baha tulad sa Calapan Oriental, Mindoro? O kung lubog sa tubig ang mga corridor at classroom tulad sa isang ito sa Cagayan. O kung hindi nga binaha, may gumuho namang lupa tulad sa La Trinidad, Benguet. Ayon kay Department of Education Secretary Sonny Angara, nagsisikap pa rin magklase hindi nga lang face-to-face. So, nag-develop tayo ng mga modality na pwedeng nasa bahay lang, pero may ongoing learning programs. Ang iba naman tulad dito sa Santolan Elementary School, ginamit na evacuation center. Ilang araw tuloy suspendido ang face-to-face classes ng mga estudyante. Kaya hiling ng principal kay Angara na dumalaw rito, magkaroon ng hiwalay na evacuation center. Kung meron pong evacuation center po na dagdag, ang school po natin hindi po maaapektuhan. That's always the target to have face-to-face schooling. We'll need the help of DPWH siguro dyan dahil yung batas dyan is DPWH yung responsibility to build evacuation centers. 8,000 paaralan ang naapektuhan ng mga klase dahil sa mga suspensyon. Ang initial report sa amin, covering over 6 million students na cancellations. Pati mga magulang nag-aalala na sa pagkatuto ng mga estudyante kung hindi face-to-face ang klase. Kasi mahirap po pag sa bahay hindi po natuturuan ng maayos kasi lalo na ako, may baby pa ako. Parang putol-putol ngayon, hino-home study ko siya. Ayon sa DepEd, may mga nakalaang paraan daw sa bagong 3-term school year para habulin ang mga araw ng pagkawala ng klase at maibsan ang learning loss. Ito ang unang balita. Mariz Umali, GMA News. Dumipensa ang mga senador na binanggit ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa kanyang pagtestigo sa kasong malversation laban kay dating Senador Bong Revilla. Sabi ng dating kalihim, nakatanggap umano ng leadership fund na hanggang 1 bilyong piso ang mga senador noong 19th Congress. May unang balita si Maki Pulido. Leadership Fund, kung tawagin ni dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan, ang alokasyon sa budget na inilaan sa mga senador ng 19th Congress. Pagtestigo niya sa malversation case laban kay dating Senador Bong Revilla sa Sandigan Bayan, sinabi niyang may tig 24 billion pesos ang inilaang pondo para dito sa 2024 at 2025 DPWH budget. Hindi bababa sa kalahating bilyong piso kada senador, 1 bilyong piso kung chairman ng komite o may Senate leadership position. Si Senador Mig Zubiri na nooy Senate President ang may discretion umano sa hatian. Pero tugon ni Zubiri ni minsan hindi siya nag-request o humawak ng anumang listahan ng project request ng mga senador. Lahat umano ng request ay idinaan sa Senate Committee on Finance na tagapangasiwa ng budget process sa Senado. As long as it is no corruption, it is transparent and requested by the agency, I don't see anything wrong, Mr. President. So again, I reiterate that there is nothing wrong with the institutional amendments for as long as projects are properly implemented.
that they are neither ghost projects nor substandard. Nang tanungin naman ng prosekusyon si Bunoan kung sino pa ang nagpadaan ng listahan kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, itinuro ni Bunoan sina Senator Bongo, Robin Padilla at Jinggoy Estrada. Natanong din si Bunoan ng mahistrado kung may nagpasalamat ba sa mga nagpalista ng proyekto. Maliban daw kay Revilla, nagpasalamat rin daw si Senator Amy Marcos. Sabi naman ng senadora, hindi niya alam kung anong sinasabi ni Bunoan, pero lagi raw siyang nagpapasalamat sa mga ahensyang nagdadala ng proyekto sa kanyang probinsya. Kababayan ko si Secretary Bunoan, hindi ko alam kung anong pasasalamat ang tinutukoy dyan. Nagpapasalamat rin naman ako kay Secretary Gatchalian, dati Secretary Herbosa. Ayon naman kay Senador Robin Padilla, sana lang po sa susunod pag kami nagsulat ng ganyan, ituloy-tuloy nyo naman kasi nabanggit kami pero hindi nabanggit na FLR yon for later release. si Senator Bongo sinabing malisyoso ang naging testimonya ni Bunoan. Sigurado po ako na wala naman tayong ipinasang listahan kay Yusek Bernardo. Sa anumang listahan na yan, pakiklaro lang po na napakaraming listahan talaga ng proyekto na dapat aksyonan ng DPWH sa ngayon. Pero hindi ito nangangahulugan na konektado po ito sa flood control o korupsyon. So bago lagyan ng kulay ang pagbanggit ng pangalan ko ni Senator Robin sa kanyang testimonya, bigyan sana ng tamang konteksto. Hinihinga namin ng reaksyon si Senador Estrada. Ito ang unang balita, Maki Pulido, GMA News.